Good morning mga bossing for today's video dahil 4 years na ako dito sa Australia. Magko 4 years na ako ngayong August. So naisipan kong i-throwback muna yung video ko na ito. Ito yung pinakaunang farm ko dito sa Australia. Yan. So yung pinakaunang farm ko dito sa Australia is a family farm. Isa siyang herringbone. 20 aside herringbone siya. Automatic cup remover. Yan. Family owned siya dito sa New South Wales. So meron na rin siyang barn. Yan, nakikita niyo yan, isa siyang barn. Itong herd na to is ito yung mga buntis na malapit na mga anak. So Springer paddock, yung Springer herd yung tawag namin diyan. So yon yung malaking parang gym na yon, ito. Yan yung barn. So barn na rin siya, full-time barn yung mga baka namin. So hindi siya pumupunta ng paddock. Normally pupunta siya pero depende sa time of the year, pero kadalasan talaga nasa barn lang siya, yung mga bakang yan. So sabi ng boss ko, ginawa niya yon para maiwasan yung paglalakad ng malayo ng mga baka, cow comfort. So yan, medyo sabi ng boss ko, medyo mahal siya pero worth it naman daw yung investment nila. Yan. So ito yung pinaka first na farm ko na may barn din. So yan, so napaka bagong sistema din sa akin, which is good kasi nung nasa New Zealand ako, hindi rin naman ako experience ng barn system, no? So ibang lugar, ibang experience, which is maganda para sa personal growth mo, sa experience mo, di ba? Yan. So dito naging milking na yung ibang milkers. So ako yung kumukuha ng baka ngayon. So kinuha ko yung baka, pero before nan sinet ko muna yung yard para sa kanila. Ayan, so yan yung mga baka namin. So Jersey siya. So nakikita nyo, marami siyang gatas ngayon kasi ito yung high producing herds namin. Ito yung first herd namin. So ito yung mga kakapanganak pa lang. Like, ang average nila nasa mga 1 to 100 days mula nung mga anak. So nasa peak pa talaga sila. So dito sa barn system na to, yung sistema namin is pag kinuha nyo na yung baka, pag wala nang laman yung barn, kabilaan, yung kabilang side mo na kunin mo, i-flush down namin lahat ng tae para pagbalik nila after milking, malinis na yung feed pad nila. Yan. So dito, meron kaming tractor na ginagamit namin para i-push yung mga pinagkainan nila. So dito, isa din sa trabaho namin dito is i-check talaga, i-monitor yung pagkain nila. Kung tama pa ba sa kanila, kung may sapat na pagkain ba sa baka, at malinis ba yon yung pinakain ng mga baka natin. Ayan, dito, di ba, sabi ko, itutulak natin yung mga lumang pinagkainan nila para palitan ng bago. Ayan, so ito isa din to sa trabaho ko dito sa barn system na ito. So ito naman, nag-feed out na ako dito. Ayan, di ba, tinula ko na yung lumang pagkain nila, tsaka empty na yan, so malinis na yan. Sa pagbalik ng mga baka galing sa milking, i-feed out ko naman to doon sa side nila. Ayan. So ito mga bossing, may parang, ito rin yung pinakaunang farm ko na talaga na may feed out, may mixer wagon. Yan, mixer wagon pala. Mixer wagon yung tawag ito. So para siyang washing machine, pag nilagay niyo yung pagkain, kasi may ingredients siya, lagay lang silage na ryegrass, ng oaten hay, ng cereals, ng canola, ng wheat, ng tubig. Ayan, so para siyang washing machine na halo-halo siya. Ayan, which is magandang experience din siya. So, sabi ko sa inyo, ito yung pinakaunang farm ko na may barn, may mixer wagon. So, para na rin din ako nagbalik sa una, alam mo yun. Masaya siyang experience. Tsaka magandang learning experience. So, dito naman, kasi tapos natin lilinis yung feed pad, tapos tayong palitan yung bagong pagkain, tsaka presko. Dito naman, bago naman pumunta yung mga baka, dapat malinis din yung beddings nila. Ayan, so binabaliktad natin yung beddings nila. Ito yung compost system siya. So binabaliktad natin yung lupa. Para sa lupa, pero hindi talaga siya lupa kasi may may ipa ng palay, may yung pinagtabasan ng kahoy, sawdust. Yan, komportable sa baka guys, napakalambot niya. And pag hindi
Yan, so tapos na ako sa labas kaya bumalik ako shed para i-check sila kung kailangan na ng tulong kasi extra time ko na to kaya bumalik ako shed para at least makatulong man lang. So dito sa shed namin, sa isang herringbone, kung nakikita nyo guys, kung nakapunta na kayo ng isang herringbone shed, parang iba siya kasi dalawang side yung may cups. So automatic cup remover kasi siya, hindi siya siniswing. Kung alam niyo yung ibig ko sabihin, kung nakapunta na kayo ng dairy, o kung ito yung first time na nakita niyo yung dairy farm, dairy shed, So yan, kabilaan siya. So itong side na to sa may left, o sa may right side, yan, i-milk niyo yan dyan habang nag-milk naman yung kabila. So sabay silang mini-milkingan. Unlike dun sa mga lag na experience kong ibang farm sa New Zealand, swing over siya. So yung kabilang, habang nag-milking ka sa kabilang side, hindi mo pa mamimilkingan yung kabilang side kung hindi pa tapos yung sa isa. So dito naman pwede mong pag-milkingan sabay kasi automatic cup remover naman siya. So ibang experience naman talaga. So ayun, 'di ba sabi ko lumipad ako dito sa Australia 2021 yan. Kaya matagal-tagal na rin tong farm na to, nasa mga 3 years na rin to na farm bago ako lumipat dito sa Victoria. Ayan, family farm siya guys, na farm dito sa Denali Queen. Yan, bali na sa south ng New South Wales, taka nasa border na rin siya ng Victoria. Yan. So yan, nag-milking na rin ako dyan. Pero at the same time, naghanap rin tayo ng mastitis. So kanina naman habang nag-milking ako, mayroon na rin dito naman kasi dahil family farm siya, ako na rin yung nag-i-inseminate o nagbubuntis ng mga baka sa mga naglalandi. Yan. So dito ko rin siya natutunan guys. Though may experience naman ako sa Pilipinas o certificate ako sa Pilipinas, pero sa 8 years ko sa New Zealand, dito lang din ako nag-inseminate. So yes, ito yung isa sa mga na mas nagustuhan ko dito sa Australia kasi marami din akong mga bagong skills na natutunan dito sa farm na to, lalo na itong pag-i-inseminate ng mga baka. So yun lang guys, ito lang yung trabaho ko dito. Normally ito lang yung trabaho ko araw-araw dito sa farm na to. Yan. So masayang experience siya. And ito naman yung calves namin. So ito yung future herds namin. By the way guys, thank you guys sa panonood. If you like this kind of video, please like and subscribe. Thank you.